Alright guys, may isa tayong kapihan sa Senado. Dito kay Ontiveros at panoorin po natin sa ating senadora. Alright, no other further ado, let's do watch. Magandang umaga po, Miss Sally, at sa inyo pong lahat mga kasama. Salamat po. Belated Happy Valentine's Day, ma'am. Belated Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Ma'am, meron ka bang opening statement? Meron po. Maikli lang. Salamat. So, muli magandang umaga sa ating lahat. Alam ko marami nang nagtatanong sa inyo pati sa akin at sa mga kaopisina ko kung may subpoena na ba para kay Apollo Quiboloy. A subpoena has been requested and I follow this up with a formal letter to the Senate President. At kung totoong walang kasalanan si Quiboloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa Lunes at hindi patago-tago na parang kriminal. Simula nung hinaing ko ang resolusyon para imbestigahan ang mga pang-aabuso ni Apollo Quiboloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Pagkatapos magbigay ng testimonya ni na alias Amanda at alias Jerome sa unang hearing, ay maraming dating mga miyembro ang nabigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Quiboloy. Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Quiboloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Their identities were even exposed, risking their safety. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. We also have it on good authority that former members of KUJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng Kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Quiboloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? To anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Quiboloy, dapat managot kayo. Hindi lamang dito sa pagtatangka mong paghadlang sa isang lehitimong investigasyon ng Senado, kundi lalo na sa sistematikong pang-aabuso na ginawa nyo laban sa kababaihan, sa kabataan, at sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan na taus-pusong naniwala sa inyo. Like everybody else, I need to Alright save up. guys, Kaya naman I use susundan po GSave natin, with up to guys, 6.5% balita na yan. annual interest. Alright. Maraming salamat po at handa na po ako sa mga tanong. Ma'am, so na-confirm ba na mga tao ni Quiboloy yung sinasabi nyo na nagtangkang manakot, magbanta at mag-alok ng favor dun sa mga witnesses? Bali, sinabi po sa amin ni na alias Amanda at alias Jerome yung ganyang mga pag-aatake online, yung ganyang pagkikasing sa isang witness at yung pagtatangka naman ng iba na umiwas
either umiwas sa pagtetestigo or magkunwaring testigo para lang siraan yung hearing. Sa mga iyan po ay meron din po kaming mga ebidensyang hawak. So meron na po ba mga witness na dahil dyan, takot nang mag-testify, umaatras nang mag-testify sa susunod na hearing? Yan siguro yung outcome na gustong likhain ni na Pastor Quiboloy. Pero ang mas mabuting nangyari at ito pag saludo ko ulit sa mga testigo. Actually, Miss Sally, mga kasama, meron kaming bagong batch pa na mga magtetestigo pa rin sa susunod na pagdinig. Sa kabila ng lahat ng itong sinasapit ng mga naunang testigo dahil sinabi nila ang kanilang katotohanan at sa kabila ng tuloy-tuloy pa rin na panghaharas, pagbabanta o kaya pagtangkang linlangin ang komite. So ma'am, ngayon ba, mas nagiging mahigpit kayo sa pag-vet ng mga witnesses considering na may, sabi niyo gustong magkunwari para lang palabasin na walang kwenta yung investigation? Mula naman sa simula at hindi lamang nitong investigasyon, pati sa mga naunang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ay binivet po talaga naming maingat at responsable ang lahat ng gustong magtestigo. Kaya't nagpapasalamat ako muli sa mga nauna ng nagtestigo sa unang pagdinig, yung ating tatlong kababayan, yung dalawa nandito sa Pilipinas, yung isa nasa Estados Unidos, at tatlong dayuhang testigo rin. Yung isa na in person nagtestigong Amerikano at yung dalawang Ukrainian na gusto din sana nilang magtestigo in person, nga lang ginegera nga yung kanilang bansa ngayon, kaya mula sa Ukraine lamang online sila nakapag-testigo. So, patuloy yung aming maingat at responsableng pagve-vet sa mga gustong magtestigo, kaya napag-alaman namin yung mga nagpapanggap lang pala, at dahil sa ganyang maayos na pag-vet din ay masaya po ako at magpapasalamat muli sa pangalawang batch ng mga testigo naming haharap sa susunod na hearing. Ma'am, yung Kamara, nag-issue na ng subpoena kay Pastor Quiboloy dito sa Senado. Ano pa yung dahilan? But, di ba, talagang plano niyo nang isubpoena rin si Pastor Quiboloy? At do you think kapag sinubpoena siya, haharap na siya? Dahil may statement siya na hindi siya haharap dito sa Senate hearing, sa korte lang daw siya haharap. Well, yung pagsabina ng House kay Pastor Quiboloy, ayon din sa kanilang rules at bagamat sa ibang paksang investigasyon, at dito sa Senado ay well within din kami, ang aming mga komite, na mag-exercise ng ganyang kapangyarihang magsabina, lalo na't kung ang isang inimbita ay hindi lang sa isa, kung hindi sa dalawang imbitasyon ng DEDMA, ng imbitasyon ng komite. So, gaya ng nabanggit ko ay mayroon talagang subpoena ang komite, at ni-request ko at nire-request yung usually ministerial lamang na pirma ng Senate President. Yung una nga, Miss Sally, mga kasama, mas maaga sana yung aming susunod na pagdinig. Pero dahil sa iba pang mga pangyayari, sa iba pang mga issue, sa wakas na schedule namin sa susunod na linggo. So, kumbaga, nagkaroon pa nga ng pagdaan ng ilan pang panahon. So, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan iyon, hindi po maipaliwanag yun. So, mas maigi pong kay Senate President yun na lamang pong itanong. Pero wala naman po na nag-e-effort na pigilan na kayo sa pagpapatuloy dito sa investigation kay Pastor Quiboloy? Wala naman, no? Pero syempre, yung hindi pagharap ng isang pangunahing testigo ay isang pag-delay o kalaunan, pag-obstruct sa investigasyon. Lalo na kung sinabi pa nila na kahit may subpoena, hindi sila haharap, ay mag-ingat po sila dahil kasunod ng subpoena ay may iba pang kapangyarihan ang Senado para i-compel yung pag-appear at pag-sagot sa tanong ng isang testigo. So, ma'am, on Monday, second hearing yan, di ba? Second hearing po yun. So, mga ilan po yung mga bagong testigo na haharap? Well, abangan nyo na lamang po kung ilan exactly, pero kung pagbabatayan natin yung unang
pagdinig na hindi kukulang sa kalahating dosena ang humarap, ay posibleng ganoon din. Basta't dahil sa hindi lamang bilang kundi kalidad ng mga testimonya at affidavit ng mga lumalapit at nabivet naming witnesses, buo ang kumpiyansa ko, ng opisina ko at ng aming komite na we are on the right track sa pagbibigay ng plataforma sa mga victim survivors, sabihin ang kanilang katotohanan at hari nawa kalaunan makakuha ng hustisya. Yung sinabi din po ni Pastor Quiboloy na sa korte lang sila haharap. Well, in fact, may at least isang pending kaso na sila ngayon dito sa Pilipinas dahil pending on appeal yung kaso na inihain laban sa kanila sa Davao, dinismiss pero inangat sa DOJ on appeal. At meron na ring investigasyon para sa human trafficking, no less, sa Estados Unidos. Nasa bisa nun, finreeze po ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga pag-aari ni Quiboloy doon sa bansang iyon. And in fact, nasa wanted list na po sila ng Federal Bureau of Investigation. So ma'am, kung mabibigo ang inyong committee na mapaharap si Pastor Quiboloy, mahirapan ba kayong bumuo ng committee report sa issue against him? Not at all. At hindi ako nag-aalala kung patuloy na magdi-delay o mag-o-obstruct si Quiboloy sa prosesong ito ng investigasyon in aid of legislation, in aid of justice. Dahil kung tatanggihan nila yung pagkakataong humarap at sagutin ang mga tanong mula sa kanilang panig, makakabuo pa rin kami ng committee report na maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga investigative authorities natin sa executive na karanasan po namin ni Selly mga kasama sa mga nakaraang investigasyon habang umaandar pa ang investigasyon at hindi pa nga tapos, ay nag-conduct na rin po sila ng parallel investigation and in some cases, disciplinary action din. So at higit sa lahat, magiging kapaki-pakinabang hari nawa sa mga victim survivors ang committee report na iyon. Okay, Aaron. Yes. Alright guys, napakinggan po natin at napanood dito kay Senadora Risa Hontiveros. Ayon kay Quiboloy, Pastor Quiboloy ayaw humarap at sa Senado lang. Sa Lunes, abangan po natin ang pagharap ni Senadora Hontiveros at Quiboloy. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip News PH. And see us again sa ating reaction video. And peace out.